Ayan, isang mapagpalang araw, gabi, tanghali sa ating lahat, mga kalingap. Ayan, dito na tayo kila Mrs. Paas, yung asawa po ni Brother Paas. Ayan, at mayroong ano nga, nag-sponsor sa kanya. Kasama natin si Kindred, ano? Alamin po natin at makikita naman natin yan ang ginagawa ni Kindred para kay Mrs. Paas. Ngayon makikita na naman natin ang personal si Mrs. Paas at kumusta ng kalagayan ni Mrs. Paas ngayon. Ano? Ayun, medyo naka-recover na rin pala si Mrs. Paas sa kanyang sa kanyang katawan. Hindi pa namin nakuha kasi hindi pa yung mga gagawa. Pero sabi ng gusto, ano daw, ibukol na rin pa para sa breast. Pero sabutan ng breast kasi. Yan! Ayan! Kasi daw na, pag maako yan dito sa... Ay, maako muna kaya kami. Paupo. Ngayon, anong pagkakabala mo dito? Di na sa labas? Uma, dito na lang. Yan! Ayun nga guys, ano po mga kalingap, malaki din pala yung bahay na pinapatayo ni Brother Paas nung nabubuhay pa lamang. Haba oh, malaki. Ayun oh, may yung ano pala dito din, puso. Kaya pag kailangan ng tubig, merong kagad. Malaki ang bahay niya. Ang gamot ng kanser. Kasi dito na ako sa probinsya. Pag sa private, may kaibigan din ako sa private ng Million Day. Buti na sustain mo yung Yung gamot kasi, mayroon naman naman sa PCA ko. Pag may stroke ako sa medical certificate, yung binibigay ng ilalakad din naman sa PCA ko. Pinaprovide ng PCA ko yung gamot sa cancer. So yung mga iniinom ko before Hindi, yung bayad sa pagpapakit. 1,000 to 6,000. Hindi ko nga kaya December, wala man akong nabigay ng mga kapatid ko, pangkain, panggastos. Pero okay na ka na ngayon, nung nakita kita nung tayo pagpunta ni Bintawi dito, wala ka pang buhok. Saka ko nun, pa ako nun, parang siyempre malungkot ako lagi nun kasi Parang sa din, no? financial, Dala pa rin dala din ng pagkawala ni brother. Parang nandun pa yung tapos may stress. sakit nga ako. Tapos ang hirap yung sa pagtitimo ko, saka yun, sabi ko wala na nakaalala sa aming tingkalingap. Tapos kumakapit na lang ako sa Lord, saka sa mga kapatid ko. Doon na lang ako sabi ko, wala naman akong asawa, wala akong trabaho nung nagpapagamot. Nagtry ka ba ng origin? Binibigyan ako natin na. Tapos sabi ko sa kapatid ko, may mga trabaho man sila pero may mga pamilya din. Tapos ngayon may sakit din ng mga kapatid ko. Alos magkakaedad lang kami, mga 50 to 60 na. Kaya nakakabigay man, siyempre hindi man matiis nila ako, nabigay na isang 1K, 2K, may pang-ulam pang gastos. Yung mga anak mo, ilang yung anak mo? Dalawa. Nag-aaral yun natin yan. Hindi na sa ngayon. Nag-extra nga sa aming ka-churchmate na may anything clinic na extra siya pag yung bonnet na wig. Parang gagawa ko yung wig. Nakawig ka, wig ang gamit mo. May wig ako, may nagbigay ng wig. Nag-order din ako parang ko sa ulo ko. Hindi ko nagagamit kasi yung pantali, sabi ko parang malalaglag, hindi siya, parang dipit. Tapos may parang plastic sa ilalim, parang ang init. Dito pa lang magsusunod ko, mainit. Tapos yun, yung ako, patay ng tela. Tapos nag-order din Pero ako. ngayon talaga, okay na yung pakiramdam mo. Okay na. Okay na ngayon na sabi ko salamat nga sa Lord kasi yung kahapon, yung ultrasound, mabait kasi yung doktor. Pinakausap pa bang yung yung abdomen ko, yung breast. Sabi ko, Dok, kumusta man ang ko abdomen saka yung sa breast. Okay man na niya kuya yung sa abdomen mo, sa breast talaga, nandiyan talaga yung bukol. Pero hindi nag-ano malaki. Hindi pa siya, yung bukol ba hindi pwedeng tanggalin? Hindi gano'n? Tinanggal ko na ba yung una, 2023. Tapos nag-cancel na baga ko noon, pero di ko nga pinakimo agad, di ko pinatanggal. Ay, lumala? Halos 3 years. Kasi nagkaroon man ako noon, nang lumalabas man, normal yung mga result. So ano ang epekto niyan pag yung may bukol ka? Nung una, ano ang Nakakapama yung bukol, tapos pagpagod ka, tapos yung na-stress ka, nasakit, nakirot. Huh? Tapos nawala na nga sana yun, 2024 kasi nagpa-CT scan ako. Normal na yung breast ko, ay sabi ko salamat.
wala na, kaya panatag na akong loob ko yung mga kinakain ko dati, kinakain ko na rin. Si Brother Paz naman baga nagkaroon, siyempre siya na ako asawa, siya tinutulungan ko naman para pa-check upan, napunta baga kami nung sa Naga, sila Kuya Bal, hanggang ayaw pa ngayon magpa-endoscopy na ano din ni Kuya Bal na pumayag, kasi di man makikita kung anong dahilan ng pagsusuka niya. Nung in-endoscopy yun na may bukol din at nung lumabas sa result din cancer, stage 1 siya. Kaya sabi ng doktor, ipa-opera kaso ayaw nga din niya bago imuhin. At iba-iba man kasi ang ano ng doktor, yung iba gusto operahin agad, yung iba naman ikim. Ako naman, yung doktor kong una sa Kabusaw, doon ako nang inopera ng bukol, sabi, ikimo muna ako, yun kasi nandun pa yung takot ko, ay, yak mapa-opera, sabi ko, ang Diyos magpagaling sa akin. Kaya lang ng 2020 ko, na-stress ako, napagod kay Brother Paas. Nagbalik, nag-trigger, bumalik yung bukol na wala na sana. Yun na yun, after na nainibing gabi ng kirot, sakit, na ayaw ko na talaga sana, kaya sabi ko, kung mamatay, di mamatay na lang, ayaw ko lang mag-chemo o magpa-opera. Kaso yung mga kapatid ko, pinag-push nila ako, tapos sabi ko, mapagamot ako, wala man ako pera, wala man akong income. Sabi na, wag mo nang isipin, pag mayroon kami tutulungan ka namin. Napus ako magpagamot sa BMC. Pagdating ko doon, yun din ang sabi ng doktor, magpakimo ka. Di, balik-balik man ako doon, pero February, nung mga wala na si Brother Paas. Hanggang September, hanggang nung nabiopsy ako, di pa man din ako ikinimo, nagkakarasakit na, yung nabutas kasi yun, kasi nabiopsy. Di, sabi ko, ayoko na, sabi ko, napapagod din ako, di man ako kinikimo, nagtigil ako September, October, November, December, di na ako nagbalik. Noong December, yung butas ng biopsy, naglabas na yun ng tubig. Una, tubig, yung sunod, dugo na. Yung simple natakot na ako, bakit may dugo na. Tapos after na nga nun, mayroon nang nanana kunti. Yung bukol na yun na nabutas kasi binayopsy, 6 na tusok yun, ang sakit. Tapos, dito, di ko pa alam na yung doktor pala dyan na sinasabing may ungko, yun ang nag-ano ng chemo. Tapos yun na nga, sabi ko di ako mapa-chemo at mapa-opera kasi December, Pasko nga, New Year. Sa January na ako ulit mapa-check up, yun ang ginawa ko. Pag January, dyan ako nagpa-check up. So, January 26 yata yun. Tapos na-meet ko yung doktor dyan, taga Manila pala yun. Di chinig up ako, binigyan ako, pa-laboratory ka bukas, ma'am. Pag okay ang laboratory, may chemo ka na. Doon, nag-umpisa na. Tapos schedule. Kaya, tinuloy ko pa rin kasi sabi ng mga kapatid ko, huwag mong hayaan yan kasi delikado na rin na sa suso. Abang kaya mo pa, pagamot mo na kasi pag lumalayan, hindi mo na kaya. Paano kayo mga anak mo, kailangan pang suporta mo, wala na ba kaya yung sawa mo. Ang pera niya, makukuha yan, pero yung katawan mo, buhay mo, huwag mong hayaan. Kasi nag-design na talaga ako, di na ako mapagamot. Ngayaw ko na, yun na nga yung nangyari sa BNC. Pagod na kako ko, di man ako kinikin. Tapos yun, sabi ng kapatid ko. Basta pag magsabi ka sa amin, naman ako pag, sabi ko, wala na akong bigas. Pag sabi ako kay Kuya Ban, kala ko mapahatid. Isip ko, nahiyan ako magsabi ulit. Sabi ko, pahinga naman ako yung pangbigas nyo dyan. Pagbigas namin dito, nagbigay man sila. Tapos ayun nga, nung mayroon pa yung bigas, nagbisita na si Ventibul. Ay, may binigay din mga ito. Hindi kayo magtagal ha? Okay po, salamat. Kasi nga nandito kayo. Yung sa vlog ni Ventibul, na may comments doon na may nakita ko doon. Kalingap Kenrig, di ba, close mo si Brother Paas, bisitahin mo naman si Mrs. Paas, bigyan mo din ng pera at matutuwa din yun noon si Brother Paas, nung binigyan ko, tuwang-tuwa. Yung comments doon kay Mr. Hindi Ventibul. ko pa busy ako kayo, no? Pinagawa ko pati yung bahay ni Teterilio. Hindi, sarap na. Tulo na ako. Alam ko nga, wala kayo dito, nasa Mindanao kayo. Ano na ako dito, mga medyo lang buwan na. Okay. Dito sa diet, isang buwan ako dito sa diet, ha? Ano pag walang Manila, ganun. Bakit ganun ako, katapos balik mo ako Mindanao. Nagpa-vlog ka din doon? Doon na talaga ako doon ako tumagal. Yung pag-alis ko dito. dito. Nung pagdala ko doon sa St. Peter, ni Brother Paas, galing kami Mindanao, no? Dumaan na kami. Sige, ha? Ay, sige. Okay. Salamat po, Okay. Kalinga. Okay. Pagalit natin. Oo, salamat sa pagbisita niyo at sa mga sponsor, subscriber, viewer. Journey. Rita Journey, thank you so much po. God bless you more and more po. Ingat po kayo palagi. Kuya, ano mo? Kalinga po si. Ay, kayo pala. Limot mo pala. Limot nga po kasi siya na. Kalinga po si nga pala. kayo. Kumusta ka naman na ate, Ay, biyaya ng Diyos. Okay naman medyo na nakarecover ka na. nakaka-recover na po at siyempre talagang ano ka man kapag mayroon kang mga nagmamahal na nakakabisita sa iyo. Yung parang nalulungkot ka pero pag may bumisita parang nasisihan na bubuhayan ka ba. Mabubuhan ka ng dugo, Nung wala pang siyempre ang Lord ang Lord talagang sa Lord na lang ako kumukuha ng lakas noon at panalangin at sa dalawa kong anak nandiyan naman lagi. Kumusta yung mga anak mo? Salamat, Maramara. May kasama po. Sige. Marami kami. Sige po. Sige po, Kalinga po. Ingat din kayo. Salamat sa pagbisita niyo po. Okay, welcome po, Pag-ingatan kayo palagi. Bye-bye po, bye-bye. Kuya, palagi. Okay. Okay. At nabigyan naman ng biyaya si Mrs. Paas.
SM City. Kala ko si Jose pupunta na naman ng damuhan. Hindi na.